Ang gusto ng administrasyon ay kalimutan muna natin lahat ng ibang korupsyon, impeachment muna kasi importante 'to, then that's selective, justice. Uulitin na naman po natin. Sino ba yung una, na tinalakay natin? Si Mike Defensor. Kakalimutan daw ang korupsyon, 'no? Gusto daw gano'n daw ang gusto ng, gobyerno. Yung si Rodante Marcoleta ganyan din ang sagot. Eto din si Alan Peter Cayetano gano'n din ang sagot. Wala pong gustong kumalimot at wala pong gustong maghinto nung mga investigasyon sa korupsyon. Sir, 'no, wag niyo naman gawin tanga ang mamamayang Pilipino. Alam namin 'yan, 'no? At alam namin, nakikita namin na tuloy-tuloy lang ang gobyerno doon sa mga, pagpapaaresto at pag-iimbestiga sa mga korap. Kaya itigil na sana, ano 'to? Okay. Oh, yung mga ganitong mga banat nila Peter Cayetano, pangtatanga na nga lang ho talaga 'to sa mga Pilipino, eh. Akala nila sila lang yung dapat pakinggan at sila lang yung napapakinggan, eh. Kung sasabihin niyo, "Uy, tapusin na natin impeachment." Wala muna ang Blue Ribbon Committee hearing, 'no? Sandali lang, mas malaking pag-uusapan natin amount, eh. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both administration and the opposition, sinong gusto niyong, witness? Ginagawa na lahat 'yan, sir, 'no? Hindi mo kami mapapaikot. Kung kagaya nung pagpapaikot ho, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano doon sa mga botante para doon sa 10K kada pamilya, eh hindi na mauulit ata iyon. Mahirap nang ulitin iyon, 'no? Kaya kapag kasakali ginamit ho ulit ni Peter Cayetano, ito naman kasi si Alonly TV, eh, oh. Petra, mga DDS lang ang mauuto. Pag inulit po ni Peter Cayetano, 10,000 kada pamilya, sasabihin na naman sa susunod na eleksyon, ay naku po, eh baka baka murahin na siya ng mga Pilipino niyan ho, mga kababayan. 'Di ba? Magalit na yung mga Pilipino sa kanya, mga bossing. Ngayon, dahil si Peter Cayetano nabanggit na din yung tungkol sa impeachment. O sige, rumekta, dumiretso, pumunta na tayo doon sa impeachment ng Vice Presidente. Biruin mo, eto, nung kinalkal at binuksan namin yung mga balita, June 26, mga bossing, ngayong araw, Sara Duterte undisclosed guns to be taken up in a trial. Kasama din pala yan sa mga pag-uusapan. Di ba, Ann? Live po ba? Live tayo. Kasama din pala sa mga pag-uusapan. Ilan daw ito? 50 baril daw ho, mga boss chief amo, sir. No? Base dito, Manila, Philippines, a new set of evidence in Vice President Sara Duterte's impeachment case will include guns that she failed to disclose in her annual statement of patay. 52 na hindi isinama doon sa kanyang salin. Ayan o, a new set of evidence. Baka kaya ayaw nilang pabuksan. Baka kaya sinasabi nila, hindi na dapat isinasama yung mga salin nung siya ay hindi pa Vice Presidente or whatever, o yung BIR box. A new set of evidence in Vice President Sara Duterte impeachment, case will include, ito. Sabi ko, nasan yung kape ko? Nawala. Will include guns that she failed to disclose in her annual statement of asset, liabilities, and net worth. A member of the House prosecution team told the Inquirer on Tuesday na si Bicol Saro Party List, Terry Redon, who led the team pursuing the article of impeachment relating to Duterte's unexplained wealth, Yung iba nagtataka, sabi nila, bakit ganon? Yung salin na isinumite nila, 88 million. Pero bakit yung labas-pasok doon sa kanilang mga bangko, billion-billion daw? Di ba? Nakapagkasinuma total mo, sabi ng mga DDS, yan naman yung mga pumasok at lumabas doon sa bangko na yun. Napagkasinuma total mo,
Kunyari, example mga bossing, 4 million ang pumasok, 4 billion ang pumasok, 2 billion ang lumabas. Ibig sabihin, magkano po ang natitira doon, mga kababayan? I-type nyo dyan sa comment section. Di ba may 2 billion pa na matitira ho doon? Bakit yung ipinal down na SALN 88 million lang daw? Tuloy. This came as Duterte's SALN for 2025, which was released by the Office of the Ombudsman on Monday, showed that her net worth rose 11% from 88.5 million in 2024 and then 98.6 million last year. Redon said the firearms were a mix of pistols, rifle, and high-caliber weapon, estimating this to be worth million of pesos. No? The prosecution panel said is seeking an expert appraisal to determine their actual value. Pero mo, may mga ganyan pa pala, no? May $1 million account si Lustay ayon kay Trillanes, sabi ni The Mechanic. Nandiyan na din po si Sir John J. Jason. Pareho lang din sila ni Marcoleta ng pangako sa botante, napako ang libreng kuryente, 10K. Okay, APC. The non-disclosure of firearms ownership is a serious matter not only because of its value but also because of the type of property left undeclared. While firearms ownership is not prohibited, it is a highly regulated form of property that should be declared in the SALN. If you have stash of firearms which you know are regulated class of properties, it is not far-fetched that there may also be unregulated properties not listed in the Vice President SALN. Baka kaya yung sinasabi nila, kaya ayaw nilang isama yung SALN ng Vice Presidente o yung mga BIR, etc. Dahil nga ganyan. Ano po? Sabi ni Alonly TV, security ginawang private army, 500 plus daw po, mga kababayan. At eto pa, no? Ako talaga ayokong, kung sakali na tayo ay uuwi ng Pilipinas, dyan tayo maninirahan na ho. Talagang siguro mga 5, 6 o 7 na mga gwardiya po, mga kababayan, na guards, no? Na bodyguard. Gagawin po natin. Bakit, mga bossing? Alam naman natin kung sino yung mga nakakalaban at kinakalaban ho natin. At alam naman natin na meron sa mga paligid na mga, yung tipo bang mga brutal, mga DDS. No, di ba? Syempre, lalagay tayo doon sa sigurado ho, mga kababayan. Pero yung sasabihin mo, mag-aari ka ng mga baril o ayoko, natatakot ako, mainitin ho ang ulo ko baka mamaya kulungan ang bagsak ko. Di ba? Pero eto ho, mga bossing, dagdag pa ho natin doon sa impeachment ng Vice Presidente. Pati sa psychiatrist kasama na naka-reserve na witness